Umabot po naman sa mahigit 400 milyong piso ang halaga ng napinsala ng habagat. Diyan po sa lalawigan naman po ng Pangasinan. At hanggang ngayon, hindi pa humuhupa ang baha sa ilang lugar. May live report si Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Alfie? Yes, Susan, Igan, kahit maaliwalas na ang panahon dito, lubog pa rin sa baha ang ilang paaralan sa Pangasinan. Busog pa rin yan ng epekto ng pananalasa ng Tropical Storm Maring na sinabayan pa ng habagat noong nakaraang linggo. Sa pag-iikot ng GMA News sa iba't ibang mga paaralan, may mga nakapatong pa rin mga libro sa ibabaw ng mga kabinet na nasa nasa mataas na lugar. Kahit marami pang silid-aralan ang lubog sa baha, kinakailangan na raw pumasok ang mga mag-aaral dahil sa dami ng araw na walang klase simula pa noong nanalasa si Bagyong Labuyo. Nakatagda namang kunin sa MOEE ng bawat paaralan ang pondong gagamitin sa pagsasaayos sa mga nasirang gamit at silid-aralan sa pananalasa ng bagyo at habagat. Sa datos ng PDRMC, umabot sa 421 million pesos ang danyo sa infrastruktura at agrikultura sa probinsya dahil sa sanib ng Maring at habagat. 16 na bayan at 2 syudad ang nakaranas ng pagbaha. 4 dito isinailalim sa state of calamity habang pinag-aaralan pa sa ngayon ng mga taram kung isa sa ilalim din ang kanilang bayan sa state of calamity. Nakapagtala ang probinsya ng 4 na casualty. 2 rito galing sa mga taram habang 2 naman ang galing sa Lingayen. Itong weekend na Igan, Susan ay nakaranas naman ng magandang panahon ang ating mga kapuso dito sa Pangasinan. Ito yung dahilan para makapagpatuyo ng mga labahan ng ating mga kapuso. Pero dahil nga sa catch basin ang lungsod ng Dagupan, marami pa rin mga lugar dito ang lubog sa baha. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ng otoridad ang mga nakatira sa mga bahaing lugar na mag-ingat para sa kanilang kalusugan. Yun muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Susan, Igan. Maraming salamat, Alfie Tulaga ng GMA Dagupan.